Tinawag ng nominee para sa susunod na U.S. Secretary of State na si U.S. Senator Marco Rubio na harassment ang ginagawa ng China sa Pilipinas. Dagdag ni Rubio, itigil na ng China ang panggugulo sa Pilipinas at Taiwan. Saksi, si JP Soriano. Leads PRC is the most potent and dangerous near-peer adversary this nation has ever confronted. They lied about not militarizing and populating island chains in the South China Sea and the like. Mabibigat ang mga pahayag ng nominee ni U.S. President-elect Donald Trump para sa susunod nilang Secretary of State na si Senator Marco Rubio. They have repressed and lied and cheated and hacked and stolen their way into global superpower status, and they have done so at our expense and at the expense of the people of their own country. Oras na maitalagang Secretary of State, si Rubio ang magiging pangunahing tagapayo ni Trump pagdating sa foreign affairs at tagapagpatupad ng foreign policy nito. Sa confirmation hearing ni Rubio sa US Senate, nabanggit niya ang mga ginagawa ng China sa Taiwan at sa Pilipinas. The actions they are taking now are deeply destabilizing. They are forcing us to take counteractions because we have commitments to the Philippines and we have commitments to Taiwan that we intend to keep. They really need to stop messing around with Taiwan and with the Philippines because it's forcing us to focus our attention in ways we prefer not to have to. Isa sa ipinunto ang pagpapadala ng China ng mga barko nito sa ating exclusive economic zone. There's this massive, I don't even know how to describe it, but this massive ship that the Chinese have built that's like headed towards the Philippines, and the Philippines feels threatened by it, rightfully so. We've seen this on a daily basis with the harassment and so forth, but on a daily basis. Hindi tinukoy ni Rubio kung aling barko ito, pero nasa EEZ pa rin ng Pilipinas ang China Coast Guard Vessel 5901 na tinaguri ang Monster Ship. Muli nitong naka-radio challenge kahapon ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. You are advised that you are currently sailing inside the Philippines Exclusive Economic Zone, approximately 60.1 nautical miles from the coastline west of Capones Point, Zambales, Philippines. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Your illegal activity will be reported to higher authorities. This is China Coast Guard, Vessel 5901. I'm performing law enforcement duties on the jurisdictional waters of the People's Republic of China. The so-called award for the South China Sea arbitration is illegal and invalid. To avoid speculation, leave the area immediately and stay away from it. Naghain na ng protesta ang Pilipinas kaugnay sa pananatili ng monster ship sa ating EEZ. Ang China, nagprotesta rin saan nila'y mapang-udyok na ginagawa raw ng Pilipinas. Dapat daw sumunod ang Pilipinas sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea at ituloy ang pakikipagdialogo. Sabi naman ni DFA Secretary Enrique Manalo, hindi na bago ang mga ganyang pahayag ng China. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Naghain ng disbarment case ang grupong binubuo ng mga human rights defender at mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saksi, si Maki Pulido. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin. News, video clips, social media posts, pati testimonya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom. Sinabi ko yan sa mga pulis. Kayong mga pulis, pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang mauuna. Ang ilan lang sa ebidensya ng grupong naghain ng disbarment case laban sa dating Pangulo. Hinain ng petisyon sa Office of the Bar Confidant ng Korte Suprema ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killing at human rights defenders kaninang umaga. Hiniling din nilang habang pinagdedesisyonan ng Korte Suprema ang disbarment case ay suspindihin muna ang lisensya ng dating Pangulo. Na-trigger daw sila nang sabihin ng dating Pangulo na magiging abogado siya ng anak na si Vice President Sara sakaling magka-impeachment trial.
witness ang buong mamamayan dito. Nakita natin kung paano nagmura, nakita natin kung paano laitin ang mga kababaihan, kung paano i-shortcut ang proseso, kung paano ibaliwala ang proseso, kung paano pumatay ng tao ang taong ito. At wala po siyang karapatan na maging abogado po sa ating bansa. Dinuduraan ni Duterte ang propesyon ng abogasya. Hinihinga namin ng reaksyon dito ang dating Pangulo, pero sabi ng kanyang dating presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo, hindi pa niya alam ang base ng disbarment case. Hindi ko alam kung anong magiging desisyon. Ano siya na mag-iimbestigahan sa disbarment. We'll leave it to them. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Posible ang malakihang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, hanggang 2 piso at 60 sentimo ang posibleng taas presyo kada litro ng diesel. Hanggang piso at 60 sentimo naman ang posibleng taas presyo sa kada litro ng gasolina. Sa kerosene naman, hanggang 2 piso at 50 sentimo ang posibleng dagdag presyo. Batay po yan sa 4 na araw na trading. At kabilang sa nakikitang dahilan ng taas presyo, ang pagpapatupad ng bagong sanctions ng Amerika at United Kingdom sa langis mula Russia na isa sa pinakamalaking oil producer sa mundo. Pangulong Bongbong Marcos, aminadong hindi masaya sa ipinasang 2025 national budget ng Kongreso. The budget as was passed, you could describe it as suboptimal. But we are remedying that situation. Let me put it simply. Ang ginagawa natin ay yung mga masyadong nawala sa NEP, sa National Expenditure Program, na hindi na nabigyan ng pondo, ay hinahanapan namin ng mga savings para maibalik ang mga pondo yan. Ilan sa pinahahanapan ng pondo ng Pangulo ang para sa mga dam, pondo para sa proyekto sa edukasyon, at pondo para sa pagsusulong ng turismo. Kaugnay naman sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sumang-ayon ng Pangulo sa opinyon ng kanyang Chief Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile na magkakaroon ng hindi magandang president kung susundin ang pag-iisip sa likod ng isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo noong Lunes laban sa impeachment. Pero nanindigan pa rin ang Pangulo na hindi ngayon ang tamang panahon para gawin ito. He is right. There is a consequence to, there will be a precedence. And it will be very problematic. The House doesn't have a choice. And the Senate doesn't have a choice once these impeachment complaints are filed. But I don't think that now is the time to go through that. So, paubayan na muna natin sa ating... Total, as a practical matter, papasok na tayo sa campaign period. Wala ng congressman, wala ng senador dahil nangangampanya na sila. Pagbuo ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev isinusulong. Ito raw ang papalit sa National Economic and Development Authority o NEDA. Sa ilalim ng panukalang pasado na sa Senado at Kamara, madaragdagan ang responsibilidad ng bagong kagawaran pagdating sa pagbuo ng budget ng gobyerno. Ayon kay Senador Juan Miguel Zubiri na nagsusulong ng panukala sa Miyerkules, daraan ng panukala sa Bicameral Conference Committee at inaasahang iraratify na rin sa parehong araw. Inaasahang mapipirmahan na ito ng Pangulo sa unang linggo ng Pebrero. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sa Cebu, inaabangan na ang Sinulog Grand Parade sa darating na linggo. At kanina po, idinaos ang tradisyonal na Penitential Walk with Mary. Saksi, si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Libu-libong deboto ang lumahok sa taunang Penitential Walk with Mary. Dito iprinusisyon ang imahe ng mahal na Birhen ng Guadalupe, ang patrona ng Cebu, papunta sa Basilica Minore del Santo Niño. Habang bitbit ng 300,000 deboto sa kanilang mga puso, ang mga dasal at kahilingan. Hawak-hawak nila ang mga imahe ng Senyor Santo Niño, Birheng Maria at mga kandila. Idinaos ang Penitential Walk with Mary sa huling araw ng 9-day novena na bahagi ng 460th Fiesta Senyor Celebration. Nagkaroon naman ng Misa de Traslasyon sa Basilica. Kasunod dito, ang traslasyon kung saan inilabas ang imahe ng Santo Niño at Birheng Maria patungo sa Mandaue City. Sa traslasyon na gaganap,
ang pagtatagpo ng Sagrada Familia o Holy Family kung saan nakaabang ang imahen ng patron ng Mandaue na si San Jose. Dumiretso ang motorcade sa National Shrine of St. Joseph sa Mandaue kung saan isinagawa ang Welcome Mass. Mamayang hating gabi naman nakatakda ang traslasyon bilang paghahanda sa fluvial procession sa Mactan Channel bukas ng umaga. Bukas ng hapon, nakatakdang gawin ang solemn foot procession. Abala na rin ang mga taga Cebu para sa inaabangang Sinulog Grand Parade. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Saradong ilang kalsada sa Maynila simula mamayang hating gabi dahil sa kapistahan ng Santo Niño de Tondo. At naghahanda na rin ang mga kalahok sa street dance. Saksi si Jamie Santos. Inabutan naming nag-e-ensayo ang grupong ito ng kabataan sa Francisco Street, Tondo, Maynila. Kalahok kasi ang kanilang grupo sa gaganaping lakbayaw bukas ng umaga. Ang lakbayaw ay ang street dance sa tila ati-atihan ng Tondo na taon-taon daw nilang sinasalihan bilang pagbibigay pugay at pasasalamat sa Santo Niño. Pinakauna sa lahat nagtitipon-tipon kayo, nakasama kayo lahat. Ito na po yung sinabi na po namin na panata na po namin ito. Kasi po, yung papa ko po kasi wala na po, kaya po pinagdadasal ko po sa sarili ko. Nakikita niya po yung ano pong ginagawa ko. Nandito tayo ngayon sa Francisco Street kung saan nagsasagawa ng last-minute practice ang grupo ng kabataang ito at lahat sila ay kasali sa lakbayaw na gaganapin bukas. Ang lakbayaw ay parte ng selebrasyon ng pista ng Santo Niño de Tondo. Ang lakbayaw ay isang makulay na tradisyon na pinag-isang lakbay at sayaw. Layuning isayaw ang mga kahilingan kay Santo Niño. Isang panatang nagpaparangal kay Santo Niño de Tondo. Nagsisilbi ring gabay at nagbibigay pag-asa sa mga deboto. Ang orihinal na titulo ng gawaing ito ay Karakol. Ito yung pagsasayaw ng mga tao sa Santo Niño mula doon sa pagdaong niya sa dagat na noon ay may pagoda hanggang siya ay ibaba dito sa may Manila Bay, sasalubungin ng mga tao at tinatawag na karakol. Nung wala ng dagat na pagdadaungan, tinawag naman itong lakbayaw kasi yung mga tao ay inorganisa bawat barangay na sila naman na nagsasayaw. Kaya nilagyan sila ng hiling mo, isayaw mo kay Santo Niño. May impluwensya na rin daw ng kasaysayan kaya matindi ang debosyon ng mga Katolikong Pilipino kay Santo Niño de Tondo. Ang pangalawang pinakamatandang imahe ng Santo Niño sa bansa, kasunod ng nasa Cebu. Malapit sa puso ng bawat Pilipino ang Santo Niño dahil kung ating babalikan, ang imahe ng Santo Niño ang ginawang instrumento ng mga mananakop upang maisakatuparan ang misyon nila na gawing Katoliko ang Pilipinas. Deboto ng Santo Niño de Tondo ang mag-asawang inabutan naming bumili ng damit ng ninyo sa labas ng simbahan. Nagpapasalamat daw sila dahil ipinagkaloob sa kanila ang hiling na anak na lalaki. Naniniwala kami kay Santo Niño, siya yung nagbigay sa amin kay Mateo at saka yung business din namin. Yung binigay niya po si Mateo sa amin, lagi namin na pinagdadasal to na magkaroon po kami ng baby. Maging ang mga nagtitinda ng damit ng Santo Niño naniniwala sa biyaya sa kanilang buhay. Nakapag-aral po kami ng mga anak namin. Pagka may problema po kami, ma'am, na sosolusyonan po na namin. May mga isasara namang kalsada dahil sa kapistahan. Kasama ang bahagi ng kahabaan ng Enza Mora Street mula Moriones at hanggang Chacon Street. Santa Maria Street mula Moriones Street hanggang Morga Street. Ang kahabaan ng J. Nolasco Street mula Morga Street hanggang Zamora Street. Hindi rin madaraanan ng motorista ang kahabaan ng Morga Street mula J. Nolasco Street hanggang Juan Luna Street. May rerouting namang gagawin para sa mga motorista. Maari namang dumaan at kumanan ang lahat ng sasakyan na gagamit ng J. Nolasco Street na pupunta ng Tondo Church sa Morga Street, diretso sa Tuazon Street, patungong Waga Street o kaliwa sa Asuncion Street hanggang CM Recto hanggang sa kanilang destinasyon. Lahat naman ng sasakyan na galing sa Pretil na dadaan ng Enza Mora Street ay dapat kumaliwa sa Moriones Street hanggang Juan Luna patungo sa destinasyon. Lahat naman ng sasakyan na dadaan ng CM Recto Avenue, corner Asuncion Street ay dapat kumaliwa sa Lacandula Street hanggang sa kanilang destinasyon.
Ang kahabaan ng Waga Street mula Zaragoza Street ay gagawin na lamang one-way patungo Moriones Street. Ang kahabaan ng Kagitingan Street mula Moriones Street ay gagawin ding one-way patungong Zaragoza Street. Maaring tignan ang mga saradong kalye sa Facebook page ng Manila Public Information Office. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.